Ngayong buwan ng Disyembre, naramdaman na natin ang mabigat na gastusin dahil bukod sa holiday season. Sumabay po ang mga price hikes o ang mga price increases ng mga basic services tulad na lang ng singil sa kuryente. Gusto man nating magtipid ng kuryente, hindi naman ganun pong kadaling gawin ito. Pero ngayong umaga may bisita po tayo mula sa Ibanez Easy Saver Trading para ipakita sa atin ang isang paraan para makatipid sa kuryente. Makasama po natin sa PTV News Center Studio sina Mr. Stephen Carion, Judah Benhur Belobelo at Irinio Pagador. Good morning, gentlemen. Good morning po. Mr. Stephen Carion, can you discuss to us kung ano po itong Yes Saver Trading? Gadget po siya na nakakatulong na makasave ng kuryente. Okay. Then sir, paano po natin, can you expound on this? Ano pong klaseng gadget ito na makakasave sa kuryente? Parang AVR siya na nag-i-imbak ng mga nasasayang ng kuryente at pinapagamit ulit sa appliances. So, pwede po ba natin ipakita sa ating mga kabalitaan kung ano po itong AVR na ito? Ito pong AVR namin, ginagamit po ito para sa plancha. Ito naman po, para sa mga appliances, up to 1,000 watts po yung pwedeng isaksak. Andito naman po yung para sa aircon, 2.5 horsepower yung pwedeng isaksak dito. Meron naman kami mga order basis sa mga electric motor, pinapasadya na po namin ipagawa sa manufacturer. So sir, kada appliances, magkakaiba sila ng AVR? Yung sa plancha, binukod po namin siya kasi ibang type of appliances siya. Yung sa may sa may mga appliances, mga inductive load, 6 na appliance pwedeng isaksak up to 1,000 watts. So sir, this is not the first time naman na magkaroon o magsilabasan itong mga AVR. So ano po yung pagkakaiba ninyo doon sa mga naunang gadgets na naglabasan na noon? Yung pagkakaiba po namin sa mga gadget na nasipaglabasan, yung sa amin po, 18 years na siya na market, tapos kami lang po yung naka-invento ng gadget na para makatipid sa plancha. 70 to 90% po talaga yung mawawala. So sir, para doon sa mga kabalitaan nating interesado, paano nakakatipid sa kuryente itong mga AVR na inyong dala ngayong umaga? Pwede po namin ipakita. Sige, go ahead sir. Nakasaksak na ba? Ito po, So, sir, i-read po namin yung plancha without using energy saver. Sasaksak ko po. Ayun po, ang reading po niya is 842 watts. Full nyo po. Ganun po kabilis yung ikot ng metro. Samantala, pag gagamitan po natin ng gadget, kilowatt na lang. 28 watt rather. Ito po yung ikot ng metro. Mahina na lang po. So, lumabas po na 95% yung natitipid pag gumagamit ng gadget. So sir, ganun po ba talaga? Talagang malaki o masyadong madami yung first current ng kuryenteng lumalabas? Bali, based po sa studies namin, Philippines has 38 waste electricity. Yun po ay parang sinasadya po yun ng mga electric provider para pagdating sa consumers, hindi na kumulang. Pero minsan, sobra pa rin dumarating sa consumers. Yun po yung dahilan ng pagsira ng mga appliances at mga waste na rin kasi pumasok po sa metro. So with that AVR, masisave yung ibang energy, magagamit ng mas marami. Opo, ina-imbak niya po yung mga nasasayang na kuryente. So sir, nabanggit nyo 95% yung ibinaba nung pagbugso ng kuryente. So gaano naman po kalaki ang ibababa nito sa bill ng ating mga kababayan kung sakali pong mag-avail sila ng AVR na yan? 38% po given na pwedeng bumaba sa bill nila. Oh, so 38%. Yun na po sir yung pinakamalaki na maaaring mabawas sa bill ng ating mga kababayan. Pwede pa pong umabot ng hanggang 50%. 50%? Depende po sa gadget na gagamitin namin. Okay. So sir, linawin ko lang, pwede namang isaksak sa inyong AVR yung mga refrigerator, television? Opo, pwede po, pwede. Okay. So sir, hindi po ba ito ganoon na kadelikadong gamitin o mahirap gamitin para sa ating mga kababayan? Ano yung mga kailangan nilang tandaan kung sakaling mag-avail sila nito? Hindi po sira ng appliances kasi po AVR po siya, nagko-control siya ng mga voltahe para ma-regulate po yung voltage. So, hindi po talaga siya delikado.
Sir, merong magandang katanungan na aking kasamang si Audrey. Wala po ba kayong plano yung inyong private company na magsagawa ng isang malaking AVR para sa isang maliit na community? Wala pa pong plan yung namin. Bali, ngayon po, para sa mga residential, tapos mga commercial, individual by appliances. Kasi po, mas effective yung isang gadget na energy saver pag malapit sa appliances. Kasi nga po, nag-i-imbak siya na nasasayang ng kuryente. Pag malayo, hindi na niya mai-imbak kuryente. Pero sir, is that possible? O hindi po talaga posible yun kahit nationwide project? Sa ngayon, marami ng mga technology na nagsisipaglabasan. Palagay ko possible po yun in the future. So sir, bilang panghuli na lang po, ano po ang inyong imbitasyon sa ating mga kababayan kay Mr. Ireneo Pagador para po sa ating mga kababayan na gustong mag-avail nito? Ano po, mga kababayan ko na gustong mag-avail ng itong gadget na pinopromote namin po sa inyo, pwede po kayong pumunta sa aming opisina o tumawag doon sa TV natin para makita natin o tawagan niyo kami at kami po ang kusang pupunta po sa inyo. Mr. Judah Ben-Hur? Ang ano po namin, ang actual pong address namin sa ngayon po, pwede po silang sumadya sa AC Saver Trading sa may second floor, room 239, Tandang Sora Corner, Commonwealth Avenue. Ang amin pong contact number 775-7786 at ang aming cellphone ay 0919-268-4549. Okay. For Mr. Stephen Carion, panghling mensahe na lang po sa ating mga kababayan. Kung hindi nyo pa po kayang bumili ng gadget namin, may mga tips po kami na para mas lalo pa makakatulong po sa inyo. Kung bubukas po kayo ng isang ref, wag pong bukas ng bukas. Kung may kukunin kayo sa ref, kunin nyo na kaagad tapos sarado para makaiwas po tayo sa lalong pagtaas ng kuryente. Tsaka pag namamalansya po, sabay-sabayin na natin sa isang linggo para makabawas din po ng gamit sa kuryente. Okay. So maraming salamat sa inyong Ibanez Easy Saver o Yes Trading. Maraming salamat dyan, Ronald. Salamat po. At nakapanayam nga po natin si Stephen Carion at Judah Ben-Hur Belo and Ireneo Pagador ng Yes Trading.